Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang ating mutya ng manok. Ito ay mutya ng manok na parte sa katawan ng manok. Ito po ay isang tuhod. Tuhod po ito ng manok. At ang dahilan kung bakit ko ito nakuha, dahil nagluto ako ng manok. Siyempre kung magluto ka, balatan mo yan. Tanggalin mong balihibo, i-chop-chop mo, lutuin mong maayos. Pagkaluto, pagkakain ko, may nakikita akong bato na aking nakagat. Mismo ito ay nakadugtong sa laman ng tuhod ng manok, kaya ito ay mutya sa tuhod ng manok. Ayan po ang mga ilhanan o mga balana sa kanyang tuhod na joint. Ayan. Itong dito parte banda po ito sa mga paa na ito po din dalawang klase ang paa. Paa malaki, paa maliit. Dito parte, ayan, dito parte paa po yan na kung saan nakadapo yung paa dito niya, may mga daliri nila sa lupa. Ito'y paa na pataas, ito'y tuhod, ito'y gadla ng joint, ganyan o. Kaya ito'y joint o tuhod ng manok na nagiging bato. O yun po ang dahilan na ating pagkakuha sa mutya ng tuhod ng manok. Ang mutya ng tuhod ng manok ay kapag dala mo yan, suot mo yan, kahit gaano pa kalakas tumakbo po yung tao, mahabol mo yan. Dahil yung manok hindi yan mapapagod, tumakbo talaga yan. Tapos kapag suot mo itong kanyang tuhod, malakas kang tumakbo, hindi ka basta-basta sakitin yung tuhod mo. O ganyan po ang spiritual na sa ating pagbasa, no? Tapos yung paa ng manok o tuhod ng manok, kapag dala mo yan, may time din na ang tao, kapag hahabulin ka ng tao, yung nakasunod sa iyo ay mawalaan ng puwersa. Kaya maganda ito sa marathon. Kapag ikaw ang makauna, yung nandyan sa likod mo, hindi na talaga yan makapag-una sa iyo kapag ikaw ay mag-uuna, kapag dala mo itong tuhod ng manok. Kung halimbawa may mga kalaban ka na paparating sa iyo, kapag dala mo itong tuhod ng manok, hindi makalapit sa iyo, hindi makahabol, dahil ang tuhod ng manok o kahit anong klaseng tuhod, kaya mo makontrol ang lahat ng tao na nagpapaligid sa iyo. Kahit nga mga hayop, kaya mo makontrol kapag mayroong ang tuhod ng manok na nagiging bato. Dahil ang tuhod ng manok ay kumbaga yan po ay bearing para makapagtakbo sila. Kapag dala mo yung bearing, hindi na makatakbo yung sasakyan mo. Dahil yan sa bearing ang nagdala ng pagpaikot. Kaya kapag mayroon ka nito, lahat ng tao na nagdatatangan, hindi sila makalapit sa iyo. Dahil nandito ang iyong tuhod o bearing para makatakbo sila. Ang importante sa lahat ng mga sasakyan, ang bearing talaga ang pinaka-importante. Kapag walang bearing, yung gulong ng manok, gulong ng sasakyan ay hindi po yan makatakbo. Katulad yan sa manok, pag walang tuhod, hindi yan makatakbo. Kaya napakaswerte natin na nakakuha tayo ng tuhod ng manok na nagiging bato. Kapag dala mo ito, lahat ng tumatakbo na paparating sa iyo ay hindi sila makahabol, hanggang dyan lang. Kumbaga sila ay nakapagtakbo nga, pero kung imaginein mo yan, parang nandyan ka sa globo ng planeta na nagtatakbo ka, nag-iikot, walang katapusang pag-ikot na hindi mo mahahabol. Ganyan po ang birtud ng tuhod ng manok. Kahit gaano pa kalakas yan tumakbo yung naghuhuli sa iyo, diyan ka sa likod niya, hindi talaga siya makahabol. Kaya masarap gamitin o magandang gamitin ang tuhod ng manok. Kung napapansin nyo, nakita nyo pa yung kaliskis ng manok. Ayan. Ang dahilan sa pagkakuha nito, yun, kinatay ko yung manok. Pagkatay ko, nakain ko ito at nagiging bato po yung kanyang tuhod. Yun po ang dahilan bakit ko ito nakuha. Ayan. Araw ng Biyernes ito nakukuha. Ayan. Ang ilhanan na siya po ay naluluto na dahil nabiyak po yan. Pag biyak yan, tumabi po yung laman, yung sa kanyang balat. Ang lumabas buto. Ayan, buto po yung puti. Ito po yung joint ng manok, at ito po yung natadtad na, naputol sa aking pagtagod. Chop natin.
Mahirap din kapag ipalaki mo yung pagluto mo. Depende yun sa hiwa mo, kung anong gusto mong hiwain o anong gusto mong hiwa na makomportable ka sa paghiwa mo. Halimbawa marami kayo, pinupinuhin mo yung paghiwa para lahat makakain. Kapag ikaw lang mag-isa, kahit hindi mo na i-chop-chop yung manok dahil ikaw lang naman mag-isa, pwede mo yung tibok-unin mo o tinibuok na pagluluto. Dahil marami tayo, kaya ang dahilan yan na chop-chop natin para meron din makakain, makapunta dito sa bahay. Ganyan po ang pagkakuha nito. Maganda ito sa protection, hindi ka mahabol ng yung mga kalaban. Dahil meron kang tuhod, nakokontrol mo yung kanilang galaw. Dahil ang tuhod nila, tuhod mo rin, tuhod ng yung bertud. Ganun po ang pag-survey at pagbasa sa ating mutya na kung ano ang mayroong ibinigay sa atin. Lahat ng mutya natin, aktual po yan nakakuha. Aktual yan nakukuha sa ating paghahunting ng mutya. At hindi lang basta-basta na mutya lang, dahil siya ay pure na mutya na mayroon po siyang mga gabay dahil sa pamamagitan ng panaginip natin. Ang panaginip natin ay magtutuntun kung saan siya nilalagay yung mga mutya, dahil ang karamihan dito sa ating mga Pilipino ay yung bertud lang kinuha, yung bertud na katulad ng mga karton na may mga laman. Yan po ay bertud niya. Yun ang ating mutya ng tuhod ng manok. Yan po yung join. Yan po yung balat. Pinutol ko yan ganito kalaki. Ayun, pagkain ko, nagiging bato na ang kanyang tuhod. Napakasarap po yung sabaw na aking pinaglalagay. Nilagyan ko ng dahon na tanglad. Masarap talaga higupin sa ending o sa katapusan. Ito ang nakagat ko. Bato ang kanyang tuhod. Kaya wala tayong magawa kung ano ang binigay sa atin. Dahil hindi tayo pwede magdiktas kanila dahil hindi natin alam kung saan sila naroroon. Dahil sila espiritu hindi natin makikita. Kaya ang magandang gawin natin, magpasalamat na lang tayo na binigyan tayo nito. Dahil hindi tayo pwede magdesisyon kung ano ang dapat nating hilingin sa mga mutya. Kundi sila lang ang nakadesisyon kung anong ibibigay nila sa atin. Kaya bawat vlog ko, iba-iba ang mutya. Hindi tayo pwede makapagdikta. Kung may maghanap, hanapin pa bago pa ang papadeliver. Mahirap na kasi pag hindi mo makita yung tagapag-video na yung tagakuha. Kaya hanggang dito lang dahil gabi na po at maraming salamat yung panonood. Sana magustuhan ninyo ang aking video at ang aking kwento dahil hindi lahat ng oras o panahon nasa atin yung utak ng ating kalikasan na ating pagbasa.